Sa video na ito, pag-uusapan natin kung paano gumawa ng online evaluation tool gamit ang Google Forms. Unang-una sa lahat, siguraduhin na may kopya ka na ng iyong gagamiting evaluation form para madali nating makopya online. Sa gagawin nating sample na ito, ang ating gagamiting sample training evaluation tool ay para sa training workshop on video editing apps for science teachers. Ayan, so ito yung gagamitin natin mamaya. Kapag handa ka na, open a browser, ang Google Chrome. Kapag nandito ka na, itapat ang cursor sa Google Apps na nasa bandang kanan. Itong may maraming dots. Piliin ang Forms. Pagka-click, piliin ang Forms at i-click ito. Siguraduhin na naka-sign in ka na para makapagpatuloy ka sa Google Forms. At kapag nakapasok ka na, ito ang iyong makikita. Now, click blank to start a new form. Ayan. Pagkatapos, ito yung makikita mo. May nakalagay na untitled form. Dito rin, ito yung ilalagay natin yung title ng ating, halimbawa yung activity or yung training. And so dito tayo may questions din, may questions, responses. Dito yung makikita yung response ng mga sasagot na participants and then setting mamaya yan, no? And then, so dito tayo muna sa questions kasi gagawa pa tayo ng form. Sa gilid naman, kung makikita natin, yung parang plus sign, you add a question, import questions, add title and description, add image, add video, add section. Yan, so simulan na natin. Okay, dito sa untitled form, ilalagay natin yung title ng ating training. Okay, copy-paste lang tayo. Para mas mabilis. Ayan. Pagkatapos, para makopya din natin yung title ng ating form, i-click natin ito dito. Yung untitled form din sa taas. Okay, pagka-click natin, automatic po na makopya yan doon. Pagkatapos, simulan natin sa ating questions. Okay, una, para sa ating evaluation tool, meron tayong mga basic information. So, ang unang question natin, halimbawa, gusto nating makuha yung name ng participants, ilagay natin name. Pagkatapos, dito, sa may bandang kanan, yung nakalagay na short answer, yung titingnan natin yung may arrow. Pag i-click natin yan, dito ka makakapili kung anong uri ng answer yung ilalagay ng participant. So dito, dahil name yung hinihingi natin, pwedeng short answer yung ilalagay natin. So mamaya, makikita natin ano ang gamit nito. Multiple choice, check boxes, drop down. Okay, ito muna sa name, pipili natin yung short answer. Okay, pagkatapos, huwag kalimutan na i-click itong required para kapag sasagot na yung ating participants, kahit hindi talaga makalimutan yung section na ito para sa kanilang name. Kung may makalimutan man, hindi sila makapag-proceed sa next section kapag hindi muna ito masagutan. O hindi nila maisasubmit yung form kapag hindi talaga makumpleto. Ayan. Pagkatapos ng name, ito naman, i-delete. Kung gusto nagkamali ka, i-delete mo. Tapos ito duplicate kung gusto kang mag-kopya ka na lang. Okay. Next, add question. I-click mo lang. Okay, automatic. So kung makita natin mamaya doon sa name, nakalagay siya ng asterisk na red. Ibig sabihin yan ay required talaga. So yan ang ibig sabihin. Now, second question, halimbawa hihingi ka ng info about the sex of the participants. So, yan. Dito, tingnan natin yung option. Ano ang pipiliin nating option mamaya? Okay, sex. So, meron din namang dalawang pagpipilian. Male and magdadagdag ka dito sa baba ng female. Ayan. So, dito sa multiple choice, ang pipiliin natin ay multiple choice.
Ano ba ang kaibahan ng multiple choice sa checkboxes? Kapag multiple choice, ang mapipili lang later ng ating participants ay isa lang talaga. Samantala, kung checkboxes, maaaring higit sa isa ang pwede nilang piliin. So, dahil dito, para iwas pagkakamali sa mga participants na isa lang talaga yung mapili kasi isa lang naman talaga yung sex ng isang tao, kailangan multiple choice ang ating gamitin. Dito naman sa drop down, pipili sila, no? Pag maklik nila yung parang arrow, pipili sila ng choices. So dito, multiple choice mo nang gamitin natin. Mamaya, mag-try tayo na maaaring marami yung magamit. Next, huwag kalimutan din i-check yung required kung ang question na yan o item na yan ay talagang kailangan mo ng info sa ating participants. Again, another, click mo lang yung add question. Okay, for example, division. Hihingi ka ng data about their division. So, example. Hindi lang natin ilalagay lahat. So, magsasample tayo ng 3 division. Ayan. So, dito na sa Davao region, yung gagamitin natin. Okay, halimbawa lang, no? 3 lang muna ilalagay natin. Okay, halimbawa, kung marami na talaga, masakit naman sa mata pag sasagot na yung participants natin na ang haba-haba makikita lahat. So, halimbawa yan, may maraming division, try natin yung drop down. Kapag drop down yung pinili natin, automatic ay mag-number. Mamaya, titingnan natin bang kaibahan, no? I-click pa yan later, itong may arrow, at saka hindi siya nakikita kaagad yung choices. Kailangan pa natin i-click ang arrow kapag drop down ng ating pinili. Yan. So, halimbawa, another question na naman tayo. Halimbawa, gusto mo subject thought. Halimbawa, gusto mong makuha yung information, ano yung mga subjects na. So, hindi siya short answer. Try natin dito sa checkboxes. Halimbawa, yung teacher na maraming subject na hina-handle. So, hindi lang natin ilalagay lahat. Mag-ano lang tayo ng sample na 3. Ayan. Sample lang. And then, check. Huwag natin kalimutan yung check ng required. So, dito kung makita natin sa division, hindi siya nalagyan ng required. So, malalaman natin kasi hindi siya malalagyan ng asterisk. So, balikan natin. Check natin yung required. Yan. So, kita natin, kung makikita natin, meron na naman dito sa baba ng linear scale, multiple choice grid, at checkbox grid. So, mamaya magagamit natin yan. Okay, next. Dito naman sa ating session rating, yung evaluation of session ng facilitator, tingnan natin kung paano natin ang gagawin. Ayan. So, halimbawa, tapos na tayo sa mga important basic informations na gusto nating makuha sa ating participants. Now, proceed na tayo doon sa indicators or mga questions natin sa ating evaluation. Nasisimulan natin sa evaluation of sessions and facilitators. Susundin natin yung kopya ng ating form. So, ang gagawin natin, kung gusto nating ihiwalay ng page o section, yung basic information at yung pagsisimula ng ating evaluation, maaari tayong mag-add section. So, pag-click natin ng add section, ito yung makikita natin. Ibig sabihin nito, mamaya, makikita natin sa preview ng ating form na next page na tayo magsisimula dito sa ating pag-evaluate. So, mamaya makikita natin yan sa ating preview. So, dito sa untitled section, lalagay natin yung evaluation of sessions and facilitator. So, copy-paste lang tayo para mas mabilis. Yan. So, mayroon din description, pero optional siya. Depende sa inyo kung lalagyan ninyo ng description kung ano yung evaluation of sessions and facilitators. Kung meron pa kayong mga direction bar or description na ilalagay dyan. So, sa case na ito, hindi na natin nilalagyan.
So, dito sa may tatlong dot, pwede natin mapipili yung duplicate session. So, kung gusto natin ma-duplicate para hindi na tayo magkiklik pa another one, no, para mas mabilis. So, duplicate session tayo. I-move ba natin siya, i-delete ba, or merge from above. Yan. So, pagkatapos, click tayo dito ng add question. So, pag add question natin, okay, ito na. Yung lalagay natin yung session rating. Yan. So, ilalagay natin yung session rating. Kung makikita natin, may row dito, may columns. So, dito sa row, ang ilalagay natin ay yung mga indicators ng ating training. Okay, copy natin. Ayan. Mag-ano lang tayo ng konting sample para hindi tayo matagalan. Mag-ano tayo ng 4 sample indicators para sa item na ito. So, copy-paste lang. Okay, dito sa column, ang ilalagay natin ay itong ating scale. So, magsisimula tayo sa strongly disagree, disagree, agree, and strongly agree. So, depende sa inyo, pwede ikaw na lang yung mag-type kasi ano naman lang siya, hindi naman siya masyadong mataas or mahaba yung word. So, ayan. Agree and strongly agree. Kaya halimbawa, mayroon tayo sa 4 Likert scale. So, from strongly disagree to strongly agree. Now, dito sa gilid, may pagpipilian tayo. Multiple choice grade. So, kung ating i-click yung may arrow, drop down, makita natin. So, huwag natin pipili ito sa multiple choice, checkbox, drop down. So, dito tayo sa multiple choice grid or checkbox grid. Now, ano ba ang kaibahan ng dalawa? So, multiple choice grid, ito yung gagamitin natin kapag gusto mo yung sagot ng ating participants ay talagang isa lang. Yung checkbox grid naman, maaaring sobra sa isa o higit sa isa yung pwede nilang i-click. So, dahil dito, sa column, sa question na ito, kailangan lang naman natin ng isang sagot mula sa participants. So, ang gagamitin natin ay multiple choice grid. Kasi kapag checkbox yung gagamitin natin, maaaring magkamali yung participants, maaaring higit sa isa ang kanilang maklik. So, multiple choice grid. At same doon sa taas, kanina, so i-require natin, require response in each room. Kailangan makasagot sila. May session started on time, kailangan masagutan muna, and then sa iba pang indicators. Yan, kapag tapos na tayo dito, proceed tayo. Para hindi tayo pa ulit-ulit na magta-type ng strongly agree, disagree, parang form na ito, hindi na tayo mag-uulit-ulit. So, pwede tayong mag-duplicate. So, pag-click natin ng duplicate, click. Ayan, so naging dalawa siya. So, makita natin ganito ni mukha niya. So, magiging dalawa. Now, i-click natin dito. So, dito na tayo halimbawa sa facilitator rating. I-change lang natin yung items, facilitator rating. And then, change lang natin. So, para mas mabilis, hindi na tayo mag-start from the top. Yan, so same lang muna kanina, 4 indicators lang muna yung for the purpose lang na sample natin kung paano gagawin. Yan. So, dahil tayo nag-duplicate lang, hindi tayo pa ulit-ulit na gagawa para sa column na ito. Yan. Okay, next. May nakalagay dito, comments and suggestions. So, mag-add tayo ng question. Lagyan natin comments and suggestions. So, pwede rin copy-paste na lang para mas mabilis.
Ayan. Then, click tayo dito. Nasa atin yan. So, madalas kasi, bibigyan natin pagkakataon na makapagbigay ng comment and suggestion ng participant. So, dito tayo sa paragraph. So, sila yung susulat na kanilang sagot. And then, same din. Huwag kalimutan na i-check yung required. Yan. So, next, how can the session be improved at all? So, i-copy-paste natin yan. And then, add din tayo ng question. So, dito natin ilalagay. And then, okay. So, automatic siya nag-change sa paragraph. So, click na lang natin dito yung required. Okay, next. Significant learning. So, dito naman, kasi ibang, na siya, part na. So, pwede tayong mag-add title and description. Dito. Add title and description tayo. Ito yung significant learning. So, kapag nag-add tayo, walang questions, so walang silang sasagutan. Parang lang ito siya, parang title, no? Para makita na, another na naman siya na part. And then, dito yung, para mag-copy natin yung question, what is your learning of the day, mag-add tayo ng question. And then, so nakalagay paragraph, then required natin. So, yan ang kaibahan na mag-a-add tayo ng title description at saka mag-a-add tayo ng question. Ayan. So, halimbawa, tapos na tayong gumawa ng ating form. So, i-check natin. Try talaga natin na i-check kung na ba talaga natin, no? Yung mga spelling, kung yung mga required items ay nailagay ba natin lahat. Ayan, check natin. Okay, pagkatapos kung gusto mong i-change naman, lalagyan mo ng beauty ang yung form o para maganda siya tingnan, pwede tayong mag-customize. Okay, click natin tong customize theme. Ito yung lalabas. So, pwede tayong pumili ng color. Halimbawa, green, mag-change yan, red. Yan, gusto mo ng orange, yellow. So, try natin ang green. Ayan, so nag-change siya. Dito sa header natin, parang dito sa pinakataas na makita, so pwede tayong mag-choose ng image. Click natin. Yan. So may mga theme na suggestion na dito sa Google Forms. So ito, pwede ka mamili. Or kung about sa work and school, may mga sample dyan na pictures, illustrations. Ayan, kung birthday naman yung theme, food and dining, party, so pipili ka. Pwede. So, dito tayo sa work and school. Okay, halimbawa, ito yung pipiliin natin. Ayan, so click, insert. Ayan, so nalagyan na siya. Okay, how about kung gusto mo na sarili mong picture? Okay, halimbawa naman, kung gusto mo sarili mong picture, so dito ka lang sa upload. And then magbabrowse ka at pipili ka ng picture doon sa mga photos mo. Okay. Ayan. So, dito naman, kung may mga photos ka na sa account mo, yan, pipili ka rin. May nakasave ka ng photo. Okay, next. Sa background naman, pwede mong ma-change yung background color. Kung ayaw mong may kulay, tignan natin. Ayan. So, pink, ayan, ganyan lang siya, or lighter, darker ba, or gusto mo lang ba ng white. So, ikaw din yung may, choice, ano yung pipiliin mo. So, dito tayo sa darker one. Ayan. Din yung font style naman, ikaw din yung pipili, anong gusto mo. May basics, halimbawa ito, decorative. Gusto mo ba ng playful, formal, ayan. Pwede kang pumili. So, piliin natin yung formal. Halimbawa. Ayan. So, yan na yung ating forms. Kung makikita ninyo, ayan yung theme natin. Theme color. Nag-iba siya. So, pwede din tayong mag-add ng custom color. Ayan. So, automatic. Pag ito yung pinili natin na theme color, ayan, no? Diba? So, pag i-change natin, ayan. So, mag-iiba din yung mukha ng ating forms. Ayan na. So, halimbawa, tapos na tayo. Wala na tayong kailangan pang i-edit. Na-check na natin. So, tingnan natin dito para makita natin kung
ano yung nakikita ng sumasagot ng ating form. So, i-click natin ito, yung preview. Yan. So, ang preview, ayan, ganito ang makikita ng inyong participants or yung sasagot ng ating form. So, tingnan natin, check natin, di ba? Ayan. Kung makikita natin kasi nag-add section tayo kanina, so hindi natin makikita kaagad dito yung sasagutan nila. Kaya halimbawa, yan, sasagot sila, and then ito na. So, ito na ibig sabihin na multiple choice na isa lang talaga ang pwede nilang i-click. Then, division, ito yung drop down box, no? May arrow, tapos i-click pa, and then pipili din tayo na isa lang. Yan. So, ito na yung, ano natin, check boxes. Pwede siyang pipili more than one. Yan. So, click natin yung next. Ito na yung mangyayari kung mag-a-add tayo ng section. Ayan. So, sa next page natin makikita. So, dahil multiple choice grid yung pinili natin, so, maaari, isa lang talaga yung i-click. Hindi pwedeng more than one yung i-click ng participants. And then, kung makita natin, this question required one response row kasi nilagyan natin kanina ng required ang question. Sasagot din tayo ng answer na yan. Ayan, sasagutan natin. And then, click natin yung submit. Ayan. So, tapos na tayo sa paggawa ng ating forms at sana ay may natutunan kayo sa araw na ito.